Mapagpalang araw po sa kanilang lahat. Muli ako po si Sister Luz Rosete mula po dito sa TSCCFI at patuloy na magsama-sama po tayo sa paghahatid ng magandang balita mula sa salita ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, manalangin po muna tayo. Hallelujah, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pong kadakilaan kasi minsan pa na nabigyan kami ng pagkakataon para maghatid ng magandang balita mula sa iyong mga salita. Patuloy na makalangit na pagpapala sa mga nanonood, sa mga nakikinig sa oras na ito. Pangunahan mo rin po ang iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Mula po sa book ni John, Book of John, chapter 5, verse 35. Ang sabi po dito, John was the lamp that kept on burning and shining to show you the way. And you were willing for a little while to rejoice in His light. At ang pinaka-prayer focus po natin dito sa verse na to is prayers to be a man with a purpose, aim, and motivation for living because we have the strength to continue. At pinamagatan ko po itong mula po sa verse na binasa po natin ay burning and shining. So kung titignan po dito natin sa verse, ito po ay patungkol kay John, si John the Baptist. At kung titingnan po natin yung story ng buhay ni John, anak po siya ni Elizabeth na pinsan naman ni Maria. At kung titingnan din natin yung status ng buhay ni John, ang nabubuhay lamang siya sa ilang, kumakain siya, ang pagkain niya lang ay honey, ang pananamit niya ay mula sa balahibo ng camel. Kumbaga kung titignan natin sa panahon natin ngayon, isa siyang tao na mahirap. Hindi siya mayaman, hindi siya ganoon kalaki na tao na mayaman, na kilala. Pero kung titignan po natin yung description sa kanya nung verse na binasa natin, ang sabi doon, siya ay isang inihalin tulad sa isang lamp o lampara na kept on burning and shining. Isa siya na tao na inihalin tulad sa lampara na talagang keep on burning, keep on shining, na nagbibigay ng liwanag, lalo na doon sa kapanahunan niya. Kaya nga kung titingnan din natin na yung ginagawa niya ay hindi lang basta-basta, yung lakas ng loob niya para i-reveal niya yung patungkol sa ating Panginoong Diyos. Di ba kung titingnan na natin ang lampara, siya yung magbibigay ng liwanag para yung isang lugar na madilim ay magkakaroon ng liwanag. At doon naman sa time na yon, yun po yung ginagawa ni John. Magbigay siya ng liwanag doon sa mga tao. Kaya nga, yun yung sinabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Yung lakas ng loob niya, yung tibay ng dibdib niya para sabihin sa mga tao na anuman ang status ng buhay nila, meron parating na tagapagligtas at walang iba kundi si Jesus Christ. Siya yung nagpe-prepare ng way ni Jesus Christ. Na kahit nga ultimo yung sandalyas niya, hindi siya karapat-dapat. Dahil isa lamang yung ministry na gagawin niya, kundi ikalat niya, i-proclaim niya kung gaano kahalaga yung darating na walang iba kundi si Jesus Christ. Na ang tanging sasabihin niya lang ay i-proclaim niya yung patungkol sa ating Panginoong Diyos. Isa siyang lampara na hindi niya itinago sa ilang, sa disyerto, kung hindi ipinakita niya sa maraming tao yung kanyang liwanag. Sabi nga doon, kahit kung titingnan natin yung kwento, doon sa yung eksena na yon na siya ay nangangaral sa ilang, kahit sa malalayong lugar ay pumupunta sa kanya para lamang makapakinig ng kanyang pangangaral patungkol sa ating Panginoon. Ang lampara na nagbibigay ng liwanag, kung titingnan natin, ito'y nagga-guide sa mga tao para yung madilim, makakakita sila ng liwanag. Ganon din, nagbibigay ito ng warm. Para kung ikaw ay nalalamigan, di ba yung kamay nilalagay natin sa mayroong apoy para magbigay ng warm na pakiramdam. So ganon din po yung ginagawa ni John, lalo na sa kanyang kapanahunan.
At kung titingnan din natin kung paano sinabi ito ng Bible, ganun din naman ang bawat isa sa atin. Lalo na panahon natin ngayon na ang paligid, ito naririnig natin parati, ang paligid ay punong-puno na ng kadiliman. So ang mga tao, paano sila makakakita ng liwanag? So nangangailangan sila ng liwanag, kailangan meron silang makita na isang tao na katulad ni John na isang lampara na keep on burning and shining. Dahil yan po ang hinahanap ng mga tao sa panahon natin ngayon na meron silang makita na na liwanag para meron silang liwanag na susundan. So ano po ba yung mga dapat nating gawin? Mga ways to keep burning and shining. Una na po dito is yung connection. Kumusta po yung connection natin sa Panginoon? Kumusta po yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos? Sabi ng John 15:5, I am the vine and you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, for you can do nothing without me. So yung fire na yan, para magbigay ng liwanag, panay ang lagay mo ng kahoy para manatili yung alab ng init, para lumaki yung apoy, magkaroon ng liwanag. So ganun din po, sa bawat isa sa atin, dapat lagi po tayong nakakonect sa ating Panginoong Diyos. Kung gusto po natin magliwanag sa lugar na kung saan tayo nilagay ng ating Panginoong Diyos, sa family, sa mga kaibigan, sa classmates, kung gusto mong magliwanag ka, yung connection mo dapat sa ating Panginoong Diyos ay patuloy na nagniningas. Kung yung wifi nga pagka mahina ang connection, 2 bars, 3 bars, 1 bar na lang natitira, di ba? Iba na yung pakiramdam mo. So ganun din naman dito sa ating Panginoong Diyos. Kailangan manatili tayo kasi wala tayong magagawa kung hindi tayo nakakonect sa ating Panginoong Diyos. Kaya tingnan po natin yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Ganun pa rin ba tayo nakakonect sa Kanya? Pangalawa naman po dito is yung communication. Kumusta rin po yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon? Kumusta naman po yung prayer life natin? Kasi gusto ng Panginoong Diyos yung lagi tayong nakikipag-usap sa Kanya. Nais ng ating Panginoong Diyos manatili yung burning and shining natin sa pamagitan ng prayer life natin. Sabi nga sa Bible, kung sinasabi sa Book of Daniel 3 times a day na mananalangin, dapat nga mas higitan pa natin yon, lalo na sa panahon natin ngayon na dapat lagi tayong gano'n na lamang makipag-usap sa ating Panginoon. Sabi nga ng isang quotation, the more you pray, the more you stay. If you are not praying, you are straying. Kaya mahirap mapalayo sa presensya ng Panginoong Diyos kung kulang tayo sa pakikipag-usap sa Kanya, kung kulang tayo sa pananalangin sa ating Panginoon. Pangatlo naman is God's Word. Importante rin po, napakahalaga po yung salita ng ating Panginoong Diyos. Kung kumakain tayo ng mga physical foods, umaga, tanghalian, hapunan, tapos may mga extra pang mga merienda. Ganon din po yung ating kaluluwa. Nangangailangan din po siya ng pagkain. Ang pagkain ng ating kaluluwa ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos. Lifeline po natin ang salita ng ating Panginoong Diyos para magpatuloy tayo na mag-serve. Patuloy tayo na manampalataya sa ating Panginoong Diyos, yung pag-aaral ng Kanyang salita. More God's Word, more faith. Lalong lumalalim yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Malaking faith, maraming faith, more faith sa ating Panginoong Diyos. Mas maraming light na maibibigay sa mundong ito. Mas maraming light, kailangan mo ng mas marami pang burning para mas lalo ka pang mag-shine. So, importante po yung salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga kumustahin din po natin yung pagbabasa natin sa salita ng Panginoong Diyos. At yung pang-apat naman is your service. Kukumustahin din po natin yung pagsiserve natin sa ating Panginoong Diyos. Kasi gusto ni Lord yung lagi tayo nagsiserve sa Kanya with gladness, with joy. May kagalakan yung hindi tayo napipilitan. Kasi syempre ikaw, so focus mo sa school, sa trabaho, nagbibigay ka ng mga sacrifices, time mo para sa mga ganong klase ng trabaho, school, pero bakit hindi mo magbigyan ng pagkakataon na with gladness, with joy, yung paglilingkod mo sa ating Panginoong Diyos. Kaya sinasabi pa rin dito na magkaroon tayo ng fervent spirit sa pagsiserve natin sa ating Panginoong Diyos. At katapus-tapusan, sabi nga, we are meant to be the light na magbibigay ng liwanag sa mundong ito na ginagalawan
natin. Kaya lagi nating sabihin sa sarili natin, dapat lagi akong nag-aapoy, dapat lagi akong nagliliwanag para yung mga kasambahay, kasama sa bahay, mga classmate, mga co-worker, makikita na liwanag. At ikaw yung sinasabi dito ng verse na to show the way. Ikaw yung nagbibigay ng way para sa ibang tao na makalapit sa ating Panginoong Diyos. With passion tayo sa prayer natin, yung connection natin sa ating Panginoong Diyos, yung sagad sa buto na magbabasa natin sa salita ng ating Panginoong Diyos at pagsaserve natin wholeheartedly. Kaya naman sa bawat isa, keep on burning, keep on shining. At tayo po ay manalangin. Hallelujah, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Patuloy po kami na nagpapasalamat sa iyo, dumadakila na sa panahon ngayon, kung sa Old Testament, meron kang John na ginamit para magliwanag. Sa time na yon, ganun din po ang gawin mo sa amin sa panahon namin ngayon na kami ang maging daluyan ng liwanag, na yung liwanag ay nagmumula sa iyo para meron din mga tao na maliwanagan at matuto at makalapit sila sa iyo, Panginoong Diyos. Kaya naman minsan pa sa pagkagamit mo sa amin, yung pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin, magamit namin dahil kung wala ka, ay wala po kaming magagawa. At patuloy na itinataas ko po sa iyo mula po sa Sapang Alat Satellite ng prayer mula kay Ella B. Pinoy na ma-overcome nila ang mga problema na kinakaharap nila sa panahon ngayon. Bless them, Panginoong Diyos. Guidance and protection pa rin para sa Villegas family at trabaho para kay Jason Villegas at spiritual and physical strength naman. Healing and peace para kay Christina Villegas at ganon din sa ilang-ilang satellite. Complete healing para kay Fernando Malapit na meron po siyang lung disease at sa Riverside naman ay patungkol kay Angeline Togade na yung magkaroon po ng success yung kanyang heart surgery. At ganoon din naman po, Panginoong Diyos, kay Sister Tripina Di Maano na magpakilala ka kay Aji Abila at sa family niya na kung ang gagamitin mo yung karamdaman ng mama niya, patuloy na magpakilala ka. At mula naman kay prayer warrior na si Angeline, healing naman para sa kanyang sister-in-law na si Brenda na meron po siyang breast cancer. It's stage 2, healing na rin and physical and mental, emotional kasama ang kanyang buong pamilya. Panginoon, wala pong imposible sa iyo lalo na sa panahon ngayon kung sa mga taong to ay nangangailangan po ng healing, nangangailangan po ng kagalingan, nangangailangan po silang mental and emotional strength. Kayo na po ang gumawad nito. Kayo na po ang tumugon nito dahil sila rin po ay gamitin mo sa kanilang mga pamilya, gamitin mo sa kanilang mga satellite na sila po yung magbigay liwanag sa lugar na yan para mas marami pa silang mailapit sa presensya mo sa iyong harapan. Marami pa yung mailapit para magawaran mo ng iyong kapatawaran kung sila ay patuloy na lalapit sa iyo. Dahil kung wala ka, Panginoon, talagang wala po kaming magagawa sa sarili namin. Kailangan namin ng koneksyon na nagmumula sa iyo. Mahalaga yung prayer life din ng bawat isa sa amin, lalo na yung banal na salita at yung pag-serve namin wholeheartedly. Marami pong salamat sa lahat ng to. Ganon din sa mga nanonood, ganon din sa mga nakikinig sa oras na to. Makalangit na pagpapala para sa bawat isa sa kanila. Marami pong salamat sa lahat ng ito. Let your kingdom come. In Jesus' name we pray. Amen. Marami pong salamat sa lahat at minsan pa, share your blessings kung kayo naman po ay na-bless at kung nais nyo pa pong patuloy na matuto sa salita ng Diyos, mag-comment lamang po kayo. Marami pong salamat. God bless us all.